Hi guys, good morning. This is it. Nasa bahay na kami. Nandito na ako sa utap ni Lola Aida. Original utap dito. Bili na kayo. Nagbubukas na siya ng kanyang tindahan. At ito, ang kagandahan dito talaga, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. Ang paninda na ang lumalapit sa iyo. Ay, tita, ari yung ano nga, pampano? Ano nga ang tawag dyan? Ano po? Pampano? Ano nga? Talakitok po to. Ah, talakitok. Talakitok. Ito po espada, sap-sap, alumahan, pati kabayas, pati puso. Ano yung pampano? Ano gayon? Wala po akong pampano. Pampano ngayon ano kuya? Opo, pampano. Pampano. Yun ang nabibili namin doon at saka yung tilapia. Pero puro frozen. Kami lahat doon. Pagka kami sa supermarket bibili, lahat ay frozen. Ito, presko I galing know. na Ternate. Yun ang Ternate? Opo. Guys, pag dumaan ng bahay sa inyo si kuya, bilhan nyo please. Espada. Magkano kilo espada kuya? 300 po. 300. Magkano yung mga sap-sap maano? Ang sap-sap po, malalaki po, 350. Oh, 350. By not ba? Dadayuhin na kayo. Di na kayo magkano, gara. Malaway-laway pa po, ma'am. Malaway-laway pa. Maano-ano pa. Talagang press. Talagang yan ang tawagin nila. Talagang kasi, press. Ma'am po yan eh, press ko yan. Yeah, talaga. Yung nakagandahan dito sa Pilipinas, ano na, paninda na lumalapit, dumano. Ano ito maganda sa iyo yan, no? Ay da, may sa maramay. Ay, libre linis pa pala ni ate. Opo. Ba, talaga naman, oh. Ay ka rin. Ano pa? Around the world ka ngayon, kitang-kita ka, ni-highlight ka ni ate. Yeah. Kitang-kita ka sa Toronto, sa Canada. Hi, Maris. Nakabalik na ako galing Himlayan. Pagdating ko dito, may tumigil na magtitinda ng isda sa tita. Ang alam mo ang aming fridge at freezer, kailangan mag-unload muna. Sobrang dami ng laman, punong-puno. Ay, sabi ko nga, Diyos ko, linisin muna, mag-ubos muna ng pagkain. At sobrang dami. Hindi na siya makahinga yung lamig. Dahil purong-puno ng pagkain. Kaya sabi ko, mag-ubos muna. Eh, maganda, libre linis pa. Anong binili mo ta? Wala. Ay, akala ko hindi sa iyo yun. Sa kapitbahay pala yun kay kuya. Ay, bumili sa amin. Tagal-tagal naman. Sasabihin wala isang araw. Ano ba binili mo ta? Sugpo ko sa iyo, narorong pa. Ilang araw namin sinakita dito. Ay, umuwi sa amin, sa Quezon. Hindi, nakabili na uli ako sa kanya. Galing sa Quezon. Ari naman. Ano yung basura? Hindi. Basura naman yun. Ano ba yung araw ngayon ng basura? Hi guys! Happy Valentine nga pala before I forget. Everybody, to all my FB family. Happy Valentine's. Nag-ano pa si kuya, si ate ng ano, bumili pa si ate ng ano, kalahating kilo espada. Guys, ito po yung bahay namin sa Agustos. Ito po yung aming rambutan. Diyos ko, ang dami na dito naputol na sanga. O, kita nyo naman guys, ang dami ng tali na ano, para lang ma-maintain yung ano niya, tuwing may bagyo. So, yun, dati noon kami sa terrace, doon na umaano yung sanga, ang bunga na andoon. So, ito yung aming puno ng rambutan. Tita, ano kayo nasa dulo? Mangga, no? Yung nasa loob? Wala na yung mangga? Sa amin ay puno ng rambutan. Ito, guys. Ay, tawag ko yung nga. Tawag pala ikmo. Ang nga, yung hinanganga na talaga. Ito, yung ginagawang nga. Guys, kung kayo ay may lolo at lola, ito ay tawag ay ikmo. Ang lola ko dati ay nagnganga. So, ito yung tandang-tanda ko. May binabalot, may inilalagay siya doon sa dahon ng ikmo, saka sinusubo. Tapos, hindi pala ang lola ko nagagayan. Ang nag-ano pala ng ganan, yung akin daw, yung mother-in-law sa Thailand. Yung mother-in-law ko na taga Thailand, ay nagganganga. Na pag umano yung pulang-pula yung bibig, dahil doon sa nganga. So guys, dito sa Cavite, magaganda dito ng ano. We live along the highway.
At kung gusto ninyong bumili ng sasakyan, ang dami namin dito sasakyan guys. For sale. At ito, for sale. Ito, van for sale. Meron kaming e-bike dito. Don, sorry, I'm selling all the cars here. So we have motorcycle here. We have van. Ang aming e-bike ay brand new. Ayan guys, kita nyo naman, may taklob pa. Ayaw-ayaw manuhan ang aming e-bike. At ito yung aming talagang ito yung katatapos din lang. Ito yung ginamit sa kasal ng may-ari. Talaga naman. Ang ari pang magandahang laban na rin. Tapos, ang akin yatang tita, ang akin yatang pita, no? Balak magtayo ng talyer dito. Kaya sobrang dami ng sasakyan dito, guys. Yan o, may owner pa dyan. Doon sa dulo, kadulo rin. Kaya mahaba, malaking lote kasi ito. Ilan yung nandun? 1, 2, 3. Parang may 5 pang sasakyan doon, ang nandoon sa dulo. Ay, nako. Hello? Hello, Kat. So, dito po ay napakarami ng sasakyan. Pero, hindi lahat umaandar. Hindi lahat umaandar. Kasi, may balak silang magtayo ng magtayo ng talyer. Ito, umaandar yan. Laka ng aming rambutan. Rambutan tree. Bili-bili na po kayo. Ay, happy Valentine na kaya ba nakaret? Ito ganito? 350 po. Gusto. Happy Valentine. Ang pangalan sigarilyo eh. Wala naman ako ka-Valentine, kaya ako hindi Hindi ka nag-aaral ng Valentino. Ay, nasan si nanay? nyo sa amin. Ang ginagawa ko dugit. Bot kita, salita nga. Wala talaga eh. May wag naka-live ka ta. Naka-live ka. Happy Valentine. Oh, si tita pala nagbebenta din dito ng charcoal, uling for sale. So this is our utap. The tita's business is selling utap. At yung mga reject na utap, ay binibenta rin. Oh guys, mas marami ang bumibili na reject. Sa totoo lang. 355 ni 185 saka 175. This is a good business, guys. You're not paying in the pwesto. You're just spending for the gas. So, and it's a delivery direct from your door. So, this is a big savings para sa mga walang time, for someone who don't have time to go to the market. And now they are collecting garbage. Happy Valentine po. Your life. Someone is watching from Australia, watching from Toronto. So they see that you how creative you are. First counselor, okay. I-vlog mo yan, mga yan. I-vlog mo. Karating na Toronto. Tawag mo pa kita, bibigyan mo ng pera. Baka maisip pa yung binibigyan mo ng pera. Ay, masarap yung puset. Tama, bumili kang puset. Tama, gusto ko kumain ng puset. May gata tayo. Gagatan lang? Gagatan lang? Kaunti? Magkano na 1 kilo? Hindi siya naghalok sa akin. Gusto ko lang ng puset. Gusto ko lang ng puset. I like puset. This is my favorite. Magkano yung kilo niyan? 320, ma'am. Hoy, tigilan mo. 300 na lang ate, 1 kilo. Buhatin niyo yan. Tawad na naman kayo ng tawad. So now,
Tita don't want to buy anything but I like pusit before that is my last lambing to tita before my flight. So Baka mahulog sa inyo yung isda. Kayo ate, huwag mo lagyan ng sabaw. Ate, may pera yung tanggalin mo yung pera sa pusit, oh. Pampaswerte yan, ma'am. Ganun yan. Oh. Pero nag-ano yun eh kasi nag-contaminated. Yeah. Yeah. Pansaming yun na pampaswerte yun. I know. Blessing. Blessing. Magtrabaho kayo. Aba, ano ba ginagawa Wala ba galit na po. Ay, hindi ka anak. Tres! Hindi, gusto niya malalaki. Tapos 3,000 kilo. Siyempre natural. Bakit iiyak ka? Kuya, paano mo yun sa akin? 320 na na. 320. Ay, tita, huwag ko lang nga tumawad. Hindi, 320 kaya 320. Kita ka pa rin. Gusto ko lang, yan ang aking tanghalian. So, I told to tita, I love, paborito ko talaga yung pusit. Meron din yan doon, kaya bato na. Ay, wag na, ayun, gusto ko, ayan na. Anak, yung malaki. So, kakain muna ng pusit si ate. Hi, Iya. Thank you. Oy, Sabado, bukas pa palang punta. Iniwan ko na kay Chong yung 450 na para sa padlock. So, ang tita ko ay walang balak bumili, pero ako'y napaibig sa pusit bago yung aking flight tonight. Gustong kumain ng ginataang pusit. Kasi talaga doon ang nabibili namin ay puro frozen, as in, hindi na siya healthy. So, at least dito nakakain ako ng pusit. Fresh po po. Sarap yung ginataan. Tamo ate ha, hindi mo ako inaalok pero bigla ako nag-crave. Bigla ako nag-crave sa pusit. Akala ko kasi isda lang yung nakita ko sa unahan. Ate, from Toronto. Yes. Mga ate, mga kuya dito sa Agustos at saka sa ang barangay Kalumpang, Indang. Pag napagawi sa inyo mag-asawa na ito, very business-minded, bili-bili na kayo. Maninong po kami. Yeah. I promote your business. Thank you po. Matagal na kayo nagaganyan? Ayan, suki-suk. Taon na po suki na na. Yung tagdag, baka masama pa loob. Baka naman to, ate, sobra 1 kilo na yan. Talagay na rin para kayo iba ng iba sa akin. Para kayong adal sa akin. Yeah. So yan ay 320 ang kilo. Natawad pa ang tita na 300. Sabi ko huwag tawadan. Diyos ko. ako'y barat din kuya. Pero dinidepende ko yung kabaratan ko. Yeah. 355, 350 na lang po. O sige. Okay po sa inyo yan? Okay. Ang aking pera ay nado sa kahera. I don't have any peso in my wallet. Siya po baliktad. Okay. Mamayang madaling araw ko yung flight ko. Napaibig lang talaga ako. Para ako naglilihi guys. Kasi talagang sa Toronto, sa tagal ko na doon, hindi ako nakakain ng fresh na na pusit. Talagang dito lang, talagang parang bigla ako nag-crave. 355, 350 rin. 150. Tuyo. So 350 yun, ang dami oh guys. Kung pwede ko lang yung dalhin sa Toronto, magdadala ako. So ang ano nyo, pusit lang at saka isda. Opo. Pero pag sa pwesto po, pag pwede... May pwesto rin kayo? Sinong natao doon? Ako rin po. Ibig sabihin, may time kayo para mag-uli-uli then pag sa palengke Pero na. pag araw ng palengke, nasa palengke po. Hindi araw-araw may palengke? Hindi po kasi ang palengke lang po dito, through Wednesday and Saturday lang po. May araw? Opo talaga. Paano yung gusto araw-araw mamalingke? Meron naman po kaya lang, ilan lang po nagtitinda. Hindi ko pag araw-araw ng palengke, nandang po lahat ng mga talaga ng isda, gulay. Parang sa Candelaria naman walang gayon, parang araw-araw yan, no? Araw-araw palengke day. Parang sa amin po, araw-araw palengke sa Ternate, sa Naik, araw-araw po palengke dyan. Pero dito po, Merkulis lang po, tsaka Sabado ang araw talaga ng palengke. At least yun, kumbaga napiprepare din, kumbaga. At saka mas maganda naman yung ganan. Mas kumikita kayo sa ganan sa uli. Ano anak? 350. Ayan may hiling pa guys. Talaga ang tita hindi pumayag na walang... Maki!
This is your job. Good morning mga kay, happy Valentine's. Ito yung helper ng tita ko na sobrang sipag. Diyos ko, lahat ginagawa. Kuya, anong inaalis dyan sa puset? Hindi kami inaalis na pinakamata. Pag ganyan kalaki po, Hindi na nililinis. Okay. Kuya lang po yung talagang malaki yung... Yung ano, okay. Ganyan po. So Kuya Maki, makihugas at ating gagataan yan para ako'y makakain ng puset bago ako umalis. Oh, bigla ako nag-trip. Ay talagang ayaw bilhin pa yung samaral. Hindi nga kuya, kung makikita mo yung freezer namin, as in full pack. Full pack ang laman namin. Isang preset para panlagay talaga na. Ay naku, gusto mo mahailang itlog. Kung ako ngayon may time pa, lilinisin ko muna yung fridge at talaga ako'y nag-ano na, sobrang dami ng laman. Hindi na siya makahinga. Hindi na siya nag-cold enough. At tatanong mo sir. Hindi naman sa inyo tumigil. Talaga natin. O saan ang dala niyo? Anong dala niyo? Ha? Dilata? Parang may gagawin, parang worker ata. So hindi na kayo hindi na kayo lugar kay nanay, nakabenta na kayo. Original utap. Original utap ng Tita Aida. Ako na akong nagkisuki ninyo. Sige po, thank you very Thank much you. po. Thank you. Ang ganda niyang business, guys. Kung ako dito sa Pilipinas, magaganan din ako. Para ako may income. Hindi puro out. Ang Tita Aida po dito ay nanay ng bayan. Lahat po ang tawag sa tita ay nanay. Ay kuya, baka malaglag to ha. Dahan-dahan po ako nag-drive. Okay. Pag dumosos yan, ako, lugi ka na. Hindi. Magpuputiki na yan. Eh, tumutuyo. Guys, may papakita ako sa yung amaze na amaze ako doon sa silya ng mga tita na yari sa kahoy. Papakita ko doon sa inyo sa likod. Kakawati yun? Kahoy? Oh, pwede bang gawin kakawati ang silyang kawakawati? Oh. 50 years na nga yun. Oh. So guys, I will share with you the tita's antique chair. Nandun sa aming sa kubo ni Napami. Talaga pinabarnish doon sa aming kay Kuya Maki. Ganda. Kaya lang guys, baka mawala na ako ng signal doon. Ay, motor ni Kuya Jonel, bigatin, Ito yung e-bike na ito, sabi ng tita, dali mo sa Quezon. How can I bring ito Quezon? Dahil pwede naman ako mag-drive. Ayun, ang e-bike. Hindi ko man lang nagamit. Hello, guys, yan, sinasabi ko sa inyo, isang kotse, padalawang kotse, na bulok. Ito guys, solid wood. Sino niya yung labesa dito, gaara niya, Ang tita ko ay collectible. Talaga nagko-collect siya ng mga ito, another kubo, may kubo sila dyan. Ito, yung kotse, ito ay sabi ko, ay patutubuan na ni Kuya Maki ng halaman. At i-exhibit. Oh, guys. May Mustang pa. Ayun, meron pa. Meron pa doon sa kalikudan. Ito po loading. Ito ay sobrang kalaki. Pero nakonsumo na po siya ng mga sasakyang dapat dahil ang plano ng pisang ko ay magtayo ng talyer na malaki. So, ito guys. Ito pala ay kakawati. Ito yung gusto ko i-share sa inyo. Ang ganda-ganda. Kasi pinaano siya ni tita ko. Pinabarnish kay Kuya Maki. Ito daw ay 50 years na. So, talagang ang galing, Kumbaga yung talaga original yung kahit yung mga damage niya, yung naging design, Galing. 50 years na itong kakawate na ito. Pwede pala yun na puno ng kakawate maging, furniture. Hi, Minnie! I'm here at Tita's place. This is another kubo. They convert it to livable. So they put air condition there, and there is another kubo. And we have swimming pool here. Kuya Maki
Kuya Maki's project is swimming pool. It's like balloon. Kalalim. So, they cover it for now. So, guys, ito lang yung gusto ko share sa inyo na kakawati tree. Kakawati tree nga. Galing, oh. Yun daw swimming pool ng tita. Tingnan natin kung ang tita yung magagamit niya yung swimming pool na yan. My God. Tita, ilang square meter itong lupang ito? Kulang na 1,000 square meter. Wala pa itong 1,000? Wala. Huh? Kulang lang 35 ito. Oh, so this is 965 square meter lot. Ayan. Ang laki niya, guys, hanggang dulo. Yung tita, yun ito tayo may puso na, oh. Pwede na yung Kuya Maki. Tampos na yung puso. Bago. So, ari yung may mangga, ari, nasa dulo. Iba yan, ang mangga diyan. Hindi, ari nga, di ka ari puno ng mangga. So, hanggang dito, guys, yung lote ng tita ko, 965 square meter. Kaya lang ito ay parang nga naging anuhan, naging tambakan. Kasi yung akin tita ay both, 74 years old na si uncle. So, hindi na sila, pinano pa si Maki, pinahirapan mo pa. Gusto kong ipakita ng tita yung kanyang ongoing project na swimming pool. Na sabi ko nga hindi naman yan swimming pool, balo naman yan. Paanohan na, ano ang pangalan yung isdang kulay pink? Koi fish, palpasan na lang natin yan sa koi fish. Oh, tata, maano ka dyan, matusid-tusid ka dyan eh. Hi, Pearly, happy Valentine, and belated happy birthday nga pala. Hindi na ako nakabati sa kabisihan. Oy, may tubig. Baka yan tirhan ng ano. Alam nyo guys, ang kwento ng anong ito. Ayan, saan mo nabili tita yan? Yung pool na yan? Nabili yan ng tita, parang yung sa surplus, surplus niya, ang tita, may nagalok sa kanya niyan. Yan parang so, ayan, mayroon siyang mini swimming pool dito na ongoing pa, hindi pa ay! May palaka! Hey. Naku, hindi pala yun, Kuya Maki. Yung palaka, guys, yung palaka, yun, baka mahulog ka dyan. Ang palaka ay ang nagsuswimming sa swimming pool ng tita. May yan, di ba may laso ng palaka, kuya? Hindi naman nakakalasin. Wala lang kakainin. Pero pag nakaano ng tubig, hindi ba yun naman, Let it free, kawawa naman yung palaka. Pero sa dyan mga palaka sa tubig nakatira, di ba? So hindi mamamatay. Pero kung hindi yan talaga makakalit good dyan, hindi makakalabas. Ano lalim niya, kuya? 4 feet daw ang lalim na rin, swimming pool na rin. Alam, tita, kahilig-hilig bumili sa mga surplus kung anong makita. Yan, nakabili-bili ng ganyan swimming pool. 5,000 ang benta niya, nakukulang 4 yan. Oo. Sa 4,000 pesos, hindi nang hinayang at tita ko mag-spend. Adi ngayon, ayan, si Maki may ginagawa. Ng mga bata, gawa yan ni Maki lahat. Siya ng ganito. Gawin niya natin. Lalo mga bata malalaki na. Hindi, yung koi, yun niya, yung magagandang Maliit pa nga yan sa koi para lagyan ng isda. So yung guys, ito yung hilig ng tita sa kahihiligan bumili sa mga surplus, sa mga ukay-ukay. Kaya ganito kadaming tambak namin dito. Bayabas na gaya kalaki. Dwarf na Ari daw yung bayabas, may bunga na ba? Wala, pinutol ko muna Yan yung hindi na sila talaga na ng tita ko. Kaya may niyog kami dito mababa. Yan, makapuno. May saging. Yung pinakano namin dito yung rambutan. Dito yung puno yung hindi na inyo, Alin? Yun. Yan yung puno niya. Mahulan Yan. Dito yun. Sako pa yan. Nakabakod. So yung mga puno-punong yan ay sako pa din ng kalupaan ng akin tita. Aray ko. Tama dulas baka maano ka. Baka madulas ka dyan. Diyos ko day. Dito po sa labas may CR din dito. Isang baligot sa CR. Ito yung kay Pami. Ayoko na. Bablog ko pa ba naman ang CR? Hindi, bago yun. May salamin yun. May
Wala naman akong kinikita sa pagbablog ko. Sa totoo lang guys, ako lang natutuwang magla-live at ito yung aking stress reliever. Hindi ako yun ang pinagpapasalamat ko sa dami ng dagok ko sa buhay. Buhat nung mamatay yung kapatid ko, si Boy, ay doon ako nag-start ng talaga yung ramdam ko yung mawala ng kasi Ito yung silya ng ilan ng mayor nakaupo rito. oh. So, yan pala yan, kumbaga, very Oh! Oh, guys, kita nyo ha, may pakinabang yung mga iniuuwi kong gulong na galing Canada. O ngayon, nailagay doon sa siya ng tita. Ganito pala ang panlagay talaga dyan. Oh, that's good. Abay, masaya ako at nagamit mo yung mga mo. So guys, may yung, alam nyo guys, sa Canada, talagang yung, di ba, mga mga disposable lahat ng gamit. So, pag may nagtatapon, talaga ako, tinatanggal yung sa pagpamanga cabinet, yung yung hawakan. Yun yung talagang pinagtsatsagang ko tanggalin. May dala ako sa bag ko, pag ako'y papasok sa trabaho, may screwdriver ako sa bag ko. So, pag ako'y may nadadaan ng mga nagtatapon, gaya niya, yung mga gulong-gulong na ganan, talagang kinukuha ko, tsaka yung sa mga cabinet, yung mga hawakan, mga door, talagang tinatanggal ko yun. Kaya hindi, kumbaga ako'y nakakaipon. Oh. At least, sa pakinabangan, nalagyan ng tita ng gulong yung kanyang Yan talaga. Ngayon, nung nakuha ko walang gulong. Ay, yan pala ang ganyan ang talagang pinoproblema ko kung saan isasaka. Ayun pala, may buta. Ilan yung nakuha mong gulong doon? Bali, 8. Walo. May isa ka pang maano. Ilalagay Saka ko sa mga cabinet para hindi mga ilalagay ko sana sa naray. Ayaw mo yung mabasa din tayo. Ang ganda. Ayan na, unahin ko. At least napakailangan guys, yung pagiging maarimunhan, tawag ko doon maarimunhan. Dati doon naupan niya ng tita ko, naikot, yan. Sa sampol, ang aking model. Yeah. So yun guys, ito hindi ito nara, ito kakawate. 50 years na. So could you imagine that? Tapos pinaano na tita, pinabarnisan lang. So parang naging live tuloy yung kanyang kulay. Ito tita, anong itong tungga-tungga na to? Anong kahoy? Santol naman daw aring tungga-tungga na are. Ganito lang ang sarap ng tapos nagparon sila. Ito ba yung ginawang extension? Oo, ito yan. Ang galing Ilan linggo yung ginawa? Wala pa. Ito, nung pagkakasal ni Pami, pinalagyan ng gara, extension. Ito yung How I wish I have a big space para may ganare. Dalawa pa lang siya. Akala ko isang paliguan lang. pag may taong Maganda kasi pag may CR ka sa labas kasi para yung mga bisita hindi na kailangan pumasok sa loob o Ang gusto ko lang talaga guys matanggal dito para maging open space to. Ito mga sasakyan na ito. Ay, hindi. Gagawin ito yung kusina. Gagawin kusina. Lalagay may tugtugin daw. Oh my God. Kaya mga sasakyan na yan, ang gusto ko ma-clear dito. At hindi na naman kayang i-manage. Kasi yung aking pinsan na naka-base na sa Dubai. Yung gusto mag-business nito, nakatira na sa Dubai. Residence na doon. So, paano mag-ooperate ito kung wala yung gustong hindi naman pwedeng ipagkatiwalaan sa mekaniko. Kaya sabi ko, let it go na. Para ma-clear itong place na ito. Hey, I'm watching. I'm calling the attention of my cousin Don. Time to let go all this car. Kasi diyan ka na naman nakabase sa Dubai. So ito guys, yung mga parts ng mga pang-mekaniko. Meron naman talaga silang mekaniko. Kaso nga lang, siyempre iba yung nagmamanage ay mismo yung Kaya sabi ko, time to let go. At mag-venture na lang sa ibang business. Para ma-clear lang itong ito. Kasi ang laki ng lupa, ang lote na ito. Tapos na-occupied lahat ng mga sasakyan na andyan lang, nakatambay lang. Kumbaga hindi siya mag-prosper kung hindi ang lang talaga, sarap lang ng bahay. Dito meron kami ditong yung ito guys, share with you. Bakit walang ilaw din sa altar? Ito may puno kasi dito ng mangga. Nung putulin namin noon, ay may mga nung pinutol-putol yung parang ginawang sangkalan, yung mga puno ng mangga.
Ay, yung puno ng yung nung maputol, guys, ay may imahe ng may imahe ng ating Jesus Christ. Kaya ito ginawang itong mismong puno ang kwento kasi dito. Kaya so ginawa na itong altar. Kung saan may ito guys. I will show you. Dapat walang ilaw din sa altar. I will show you na yung mga pinutol na puno, yan, tikita nyo guys, yung parang ng cross. Yan yung mga nakita sa puno ng mangga. Ito may puno ng mangga ito na naputol na nung maputol nila. Ganun yung nakita nila na na mga hugis doon sa para siyang yun nga, kaya yun yung kumbaga yung si Jesus nasa krus. Okay, kilabutan ako guys. Kailangan ng linis ng altar. Maki. Kailangan linis ng altar, Tutoy. At are, dini pala inilagay ng tita. Kumuha sa aking altar ng Fatima. Dahil meron akong bago. So, kinuha niya yung dati ko pa. Ito ay galing itong Israel. So, dito niya pala inilagay. So, ito yung altar namin. Altar nila ngayon. So, kung makikita niyo talaga guys, yung mga nakitang ukit sa kahoy ay style cross guys. May mga dumadayo dito para magdasal dito sa altar. Yan Yun ang nito, buhat ng ito kumbaga. Kaya blessed din ang mga tita kumbaga. Kuya, kailangan natin ng konting linis dito sa altar. Maraming agiw. Hi, Amy! Everybody's watching it. I'm share with you guys. Ito yung dito dati sa tinatayo ng altar ay may puno ng malaking mangga. Pinaputol ng mga tita ko. So, ayan yung nakita sa bawat, yung bawat cut ng para siyang crucifix. Lahat naman siya. Talagang hindi mo siya mapapagamal, hindi crucifix. So, kinip nila yan. Tapos, ito mismong puno ng altar, puno ng yung kung saan tinari yung mangga, dito sila nagawa ng altar. So, ayan yan. Yung lahat ng nakuha na may Sometimes, maniniwala tayo kasi nga, may mga pumupunta dito para mag-pray lang, Ang altar ay kailangan linisin, ang daming agiw. Yun, inaano ko yung ilaw Binablog ko. Pinapakita ko sa kanila yung crucifix na symbol ng na nakita natin sa puno ng So guys, meron din pala ditong manok. Tita, kaninong manok kay Rodel? Kay Liana? Oh! Guys, daming alaga dito daming alaga. Uncle, wala ka namang ikaw naman hindi ka kakabisi-bisihan. Palinis ng altar. Ayun guys, may alaga din silang manok dito. Uncle, ritandang o Oh. Yung aming dalaga. Hi, Oning! He's watching! Galing na ako kay Kuya Jan. Magto 2 years na si Kuya Jan sa Monday. 17. Gusto ko yung aking puset. Oning, mamili ka na ng sasakyan. Alin ka gusto mo, anak? Ano yun naman? Babayadan natin right away. Are! Ayong Mustang ni Kuya. Para may service ako pag-uwi. Are ka, Oning, ang gusto mo. Si Onong nanonood. Are na, mabayadan natin, Oning. O, are. May libre din, anak. May binibigay sa akin si... Hello, Lisa. Good morning. Happy Valentine. Are, Oning. Brand new na e-bike ni nanay mo. Talaga hindi ko matanggal ang cover. Ari sabi ko kung pwedeng iuwi ko ng Quezon para may drive ko doon.
Ay, saan naman ikakarga para madala ng Quezon. Pero mga nanay may nakabili-bili niyan ng e-bike, 100,000 yatang mahigit. Right away, binili in cash, nakita lang. Ara yung ara yung van, 2 taon na nakatambay. Malaki naman ang pakinabang natin dyan, tuwing uuwi ng Quezon. Ngayon nga lang, hindi na. Tari mga basahan din yung mga pang-dusting o na magkano saan lang din nakalagay. Baka kala nila kung ano lang. Kailangan ng complete din kay tita. Decluttering. Sabi ko nga, I need to stay another year para mag-declutter lang dito. Atin nga nag-declutter. Ang nabakante kong container ay nasa 7 boxes. Yung ipinamigay ko. Oh, edi morning po. Mamaya pong punta ko. Kaya mamaya po alasin ko. Pupunta na ng airport. Nandun po sa loob. So guys, there is Agusos. Oneng, namimiss mo. Original utap sa Indang. Well promoted na itong business ng tita sa akin. Ito po yung second home ko. Aside from Candite. Okay, watching. Thank you guys for watching. Everybody. Ang lola niya ibabalik na sa realidad. Sabado, 9:20, Saturday night, dito. And Saturday morning ng Toronto, ando na ako. Bukas ng 9:20 ng gabi, dito. At 9:20 morning ng Saturday sa Toronto. Ay, balik na sa realidad ang lola nyo. Ang sasalubong sa akin doon ay snowstorm. Oh my God. Ang bilis ni Kuya magpatakbo, oh. Ang sasalubong po sa akin doon ay sobrang kapal na snow. Dahil kami po ay may snowstorm sa kasalukuyan sa Toronto. So yun ang nakakapagkasakit guys, kasi galing ako sa bansang mainit. Bansang maulan, bansang mainit, tapos sasalubong sa akin ay sobrang lamig, -16, -17. So, yun lang po, yun yung nagiging problema ko, kaya marami akong problema sa joints. Lahat ng joints ko, kumbaga, nagkaroon ako ng bone arthritis, dahil nga sa klima sa Canada. Nagkaroon ako ng sciatica, nagkaroon ako ng spinal stenosis. Spinal stenosis po nakuha ko yung sa work. Kaya umano yung aking likod, yung aking spine. Nagkaroon ako ng problema sa spine. Dahil nga yung dati sa Israel, alaga ko 10 years ako doon, matanda. Kumbaga binubuhat, walang device na ginagamit. So doon nagka-problema, doon nag-start. Kumbaga yung problema ko sa likod. Kaya guys, ingat-ingat po tayo sa katawan. At ang pinaka-importante palang part ng ating katawan ay spine. Kasi pag spine na sa atin, na nagka-diferensya, lahat ng part ng body natin ay apektado. Kaya ngayon po talagang every time naka-back support ako para lang ako makafunction, para lang ako maka-work. Talagang may back support yung likod ko na may yung may bakal siya sa likod, yung belt mismo. Meron siyang 4 na bakal para hindi kahit mag-bend, hindi masyadong na-pressure yung likod ko. Yun lang guys, ang share ko sa inyo. Kumbaga, it's not too late to take care of ourselves. Sa akin nga talaga, kumbaga, too late na para ma-wake up call ako. Pero, gusto ko lang ma-share sa inyo na ingatan po natin ang katawan natin dahil based on my own experience, kumbaga, pag talagang spine ang umano sa atin, ang naapektuhan, parang na yung kalahati ng buhay mo ay mababago. Kumbaga, kahit gustong-gusto mo matrabaho, hindi kakayanin kasi nga may nararamdaman ka, may masakit ka. Lalo na sa akin na trabaho yung lumalapit sa akin . Kumbaga, hindi ako naghahanap ng trabaho. Ang trabaho ang talagang lumalapit sa akin. Ako yung umaayaw sa trabaho. Ay ngayon guys, ay talagang tumatanggi na ako sa trabaho. Kasi nga, ang tinatanong ko na ngayon, yung katawan ko, yung
yung everyday situation ng katawan ko. Babangon ako nung may masakit, may mano, everyday in pain, kumbaga. So yung share ko lang sa inyo na yung nararamdaman ko ngayon, hindi siya biro. Major issue siya sa akin health, na talagang nagiging dysfunctional na yung katawan ko dahil nga doon sa nararamdaman ko. Nagiging irritable ako pagka sobrang sakit kasi yung sakit guys, sobra. Parang yung pag masakit yung likod mo, parang hinangat-ngat siya ng aso. Siyempre hindi naman nakikita sa labas kasi nga nasa loob yung aking diferensya. Kung titingnan mo ako, akala mo healthy, pero everyday I am in pain. Kasi yung spine ko, parang wala na siyang collagen. Bone to bone na yung nag-uuntugan, kumbaga. So, yun yung, kaya sobrang sakit. Kasi bone to bone yung nagkikiskisan ang tawag nila. So, my family doctor in Canada told me that there's no solution. Hindi ako candidate for operation. Kumbaga, lifetime ko siyang magiging daladala. Saka, yung pain, kung hindi ako maglo-lose ng weight, at least half of my weight, yun ang unang rekomendasyon ng doktor ko. Sobrang namang hirap guys mag-lose ng weight. Diyos ko, wala na nga kinakain, kumbaga hindi naman ako yung maano sa pagkain, pero talagang ang hirap mag-lose ng weight. Pero yun yung unang advice ng doktor ko, to lose weight, para yung yung spine ko ay hindi sobrang mabawasan yung pain. So yun yung una. Then to eat more food that contains collagen. Like yung paa ng manok, yun yung talaga number 1 na source ng collagen. Yun yung tapos ang problema naman guys sa Toronto, paa na nga ng manok, sobra pang kamahal. Aaray ka talaga sa presyo ng paa ng manok doon. Kaya ang ginagawa ko, meron akong collagen for bone, na yun ay powder na inilalako ko sa any drinks or sa aking smoothie everyday, kasama ng aking barley powder. So ayun lang yung aking herbal. Yun lang yung treatment ko na ginagawa ko sa katawan ko, kasi hindi ako pala take ng pain reliever, kasi ang pain reliever masyadong matatapang yan, ang sirain yan kidney. So ang akin lang talaga, ang pinupurso ko lang talaga ay collagen powder for bone, o meron din collagen for the whole body. Ikaw yung mamimili kung anong gusto mo. So the best collagen lang talaga. Tapos yung paglalagay ko sa smoothie ko, kaya makita nyo guys, may vlog ako na gumagawa ko ng smoothie. So doon ko sinasama yung collagen powder at saka yung barley powder. So yun lang yung advice ko sa'yo. Hi Remy! Nakabalik ka na ba ng Toronto? See you there Saturday. Nandiyan na awa ko ng Diyos. Pag may awa Panginoon, ay makakarating ng maluwalhati. Okay guys, lagi ako nag-a-advise kasi nga ang hirap pag may nararamdaman ka sa katawan mo. Kung baga yung sinasabi ko sa inyo, first hand experience ko yon. Sobrang hirap pag may masakit na tayo sa katawan, tapos nasa age na tayo na senior na, kumbaga. Pero sa Canada kasi wala kaming senior kasi kahit senior kailangan mo magtrabaho. Could you imagine yung employer ko ng 19 years, mag-87 na siya ngayong November 6. Pero hindi pa rin siya tumitigil ng trabaho. Kumbaga yung mga yun talagang may pera na, well established na, pero hindi pa rin talaga tumitigil sa trabaho. Kaya doon yung mababasehan na ang lifestyle sa Canada ay talagang very high ang living expenses doon. Bawal talaga tumigil. So yun lang guys. Kaya kahit kami mga senior na doon, ang senior po pati doon hindi 60, 65, start from 65, saka pa lang po doon magpe-pension. It's your choice kung mag-early pension ka ng 60, pero hindi mo makukuha yung maximum benefits pag nag-early retirement ka ng 60. Ang amin po talaga dong retirement is 65, 67. So, kaya kumbaga po hindi madali ang buhay sa sa abroad.
Guys, thank you for watching. Remy, see you soon.